Alam nyo ba guys, na sa ibang bansa ay standard dito sa isang electrician na magkameron ka nito dahil sa iba't ibang lugar o iba't ibang location na ating pagtatrabahuhan, lalo na sa mataas na lugar o sa paggamit natin ng mga ladder o hagdan. Ito ay standard na ginagamit ng isang electrician. So kung wala ka nito ay may hirapan o baka talagang pagtawanan ka sa ibang bansa kung ikaw naman ay wala nito. So ngayon, pinapaliwanag ko sa inyo ngayon na kung makaka-encounter kayo ng mga ibang lahi na paggamit-gamit natin ito ay natatawa sila. So ngayon, magtataka kayo kung bakit sila natatawa tuwing sinusuot natin to o ginagamit natin sa ating trabaho bilang isang electrician. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Richard Mix TV at welcome po sa ating panibagong video. Sa video ito ay makikita nyo sa ating title na isang bagay na tinatawanan ng mga ibang lahi tuwing makikita nila ito na suot natin o ginagamit natin. Ito ay marahil pamilyar na sa inyo yung gamit na ito sa tuwing tayo ay magtatrabaho bilang isang electrician. So kahit ako ay minsan nagtataka kung bakit sila natatawa sa tuwing nakikita nila itong gamit na ito o itong bagay na ito. Marahil ay kung kayo ay narito sa Kingdom o dito sa Saudi Arabia, marahil ay makaka-relate kayo sa bagay na ito na tuwing sinusuot natin at makasalubong natin yung mga ibang lahi ay natatawa sila. So kahit tayo ay magtataka kung bakit sila natatawa tuwing gamit natin ito at sinusuot natin ito sa ating trabaho bilang isang electrician. Alam nyo ba guys, na sa ibang bansa ay standard dito sa isang electrician na magkameron ka nito dahil sa iba't ibang lugar o iba't ibang location na ating pagtatrabahuhan, lalo na sa mataas na lugar o sa paggamit natin ng mga ladder o hagdan. Ito ay standard na ginagamit ng isang electrician. So kung wala ka nito ay may hirapan o baka talagang pagtawanan ka sa ibang bansa kung ikaw naman ay wala nito. So ngayon, pinapaliwanag ko sa inyo ngayon na kung makaka-encounter kayo ng mga ibang lahi na paggamit-gamit natin ito ay
Bakit? Yan, para sa ating tools. So yan guys, nagpalit nga tayo at ito yung ating binili sa Pilipinas nung tayo ay nasa bakasyon. Ito dati ay kulay itim, pero pinuntarahan natin ng kulay brown para mas tumibay. At marami kang mailalagay dito. Pwede mong lagyan to ng cutter pagka magbabalat tayo ng ng mga cable. Tapos meron din siyang mga lagayan ng mga screwdriver, mga tester natin, mga flat screw. Yan. Dito yung ating plier, dito yung ating side cutter, dito yung long nose. Yan. At dito yung sa electrical tape natin. Kung makikita nyo guys, itong una kong ginamit, meron siyang lagay ng meter, pero ito wala. Pero may lagay siya ng electrical tape, pero ito naman wala. Tapos konti lang yung may lalagay mo rito. Dito naman medyo marami yung may lalagay natin, medyo madami-dami. Kung allen key yung kailangan natin, may lalagay din natin dito. So yan, makikita nyo guys, marami siyang paglalagyan. Kaya lang dito wala tayong lagay ng meter. So hindi naman natin palaging kailangan ng meter o metro. Ang pinaka laging ginagamit natin ay electrical tape. Kaya ito palagi yung aking ginagamit, itong holster na to. So yan mga idol, bakit sila natatawa dito? Kahit ako natatawa din ako pag sa reaction nila pagka nakikita nila na nakasuot sa atin to. Yan, nakasuot sa atin ganyan. Natatawa sila, sabihin nila simsim bakala. Kung sa Arabic, simsim bakala daw. Ibig sabihin katulad ng sa tindahan. Kasi lahat nga naman ay narito yung ating mga plier, isang plier natin, isang side cutter natin, yung long nose, yung ating screwdriver, yung ating flat, yung ating tester, at yung mga ibang bagay na tools na pwede pa natin ilagay dito, katulad ng ating cutter o yung pambalat ng ating mga cable. So pagka sinod natin yan sa ating baywang at nakasalubong natin sila, lalo yung mga hindi na tayo magbabanggit, mga ibang nationality, sabihin na natin mga ibang lahi talaga na, pero yung mga Saudi naman, aware na sila sa paggamit nito. Kasi meron ako nakikita mga ibang Saudi na ibang electrical engineer. Yan, pero doon nagtrabaho ko dati sa hospital na bagong gawa nun, part-time na ako sa kanila nun. Talaga yung kanya parang harness na maraming bulsa rito at halos lahat ng tools, pati yung kanyang clamp meter nandito sa kanyang dibdib. Siguro makikita nyo na yung kanyang holster pa ba ang tawag doon? Basta parang siyang harness na sinusuot mo na siya ng buo na parang naka-jumper. So yun, yung electrical engineer nga, nakikita ko sa site na gumagamit ng ganung kalaki o ganung kadami na mga tools. Kasi ayaw na yun ang pabalik-balik sa kanyang toolbox. Kaya gumagamit siya ng ganung klase ng harness o holster. So ngayon guys, sa atin naman mga electrician, okay na yung paggamit ng ganito, holster. Hindi naman natin kailangan yung ganung kalaki o ganung kadami na mga tools na dala-dala natin. Medyo may kabigatan na yun. Kasi yung electrical engineer na nakita ko doon sa site, siyempre akit siya sa mga scaffolding, yan. So dala-dala niya na lahat, halos yung kanyang mga tools, yung kanyang mga electrical tools, maliban lang sa mga power tools. Siyempre hindi naman kailangan palagi na gumamit tayo ng power tools, lalo na sa mga ceiling. Kalimitan lang natin na ginagamit natin dyan ay yung mga battery natin, yung mga battery drill natin, pag minsan grinder, yan, ganyan. So ito lang yung pinaka, kumbaga
palagi natin ginagamit o importante. Para sa akin, napaka-importante na meron ng isang electrician ito. Kasi nga, hindi ka na mag-aakyat baba para kumuha ng panibagong tools sa iyong toolbox. Halimbawa, umakyat ka ng ladder, so ang dala mo lang ay flat screw. Yung pala, yung kailangan ay Allen key. So, kailangan pagka nakapagbukas na tayo nito, o alam naman natin yan, makatandaan natin na yung ilaw na yon ay Allen key ang kailangan. So, dito pa lang sa baba, ihahanda na natin yung mga tools na kailangan natin para pag-akyat natin sa hagdan o sa ladder, scaffolding, ay alam na natin yung tools at dala-dala na natin dito. Kasi meron akong experience na nung nandun pa ako sa exhibit, minsan kailangan nga doon ng adjustable na maliit. So kung wala kang holster, yung taas ng scaffolding ay 6 meter, so mag-aakyat baba ka doon sa scaffolding, so nakakapagod. Pero kung dala-dala mo yon at alam mo naman kung anong gagamitin mo na tools doon sa taas, lalo pagka maglalagay tayo ng mga spotlight, ang kadalasan na kailangan natin dyan yung adjustable, kasi hihigpitan natin yung kanyang pinaka stand. So yun lang guys yung aking paliwanag tungkol sa kahalagahan ng ating holster, ng paggamit ng ating holster. Yung tawag nila ng iba, yun, pouch para sa isang electrical. Bakit nga ba sila natatawa tuwing nakikita nila na gumagamit tayo ng holster o pouch para sa isang electrician? So ilang bagay lang yan guys kung bakit sila natatawa. Siguro hindi nila naiintindihan ang kahalagahan ng paggamit o pagkakamayroon nito bilang isang electrician. So kung makikita nyo guys, narito yung aking isang holster. Pag ang trabaho ko ay lalo na sa mga ceiling o sa matataas na location, so hindi na ako mag-aakyat baba. Pero lang kung wala rito o hindi ko dala yung tools na para doon. Pero kung alam mo na o na-experience mo na kung ano yung tinanggal mo nung nakaraan, kung anong klase ng screw yung dapat mong tanggalin, so alam mo na kung ano yung ilalagay mo o dadalhin mo. Katulad nito, importante ito sa ating mga electrician, itong screwdriver, itong ating long nose, yan. So itong ating side cutter, itong ating plier, yung ating test light. Ayan, meron din tayong test light na malaki at meron din tayo ditong maliit. Yan, para sa maliliit na screw, lalo sa mga connector, napaka-importante nito. At narito yung ating voltage detector para sa ating safety. Kasi kung meron na tayo nito at magtatanggal tayo ng ilaw para makashort tayo, kung may power ba o wala yung ating tatanggaling ilaw, ay napaka-importante nito sa ating mga electrician. Kahit hindi mo hawakan yung cable, basta itutok mo lang to, tapos i-press mo tong kanyang button dito, ay malalaman mo na kung may kuryente o wala, kung may power o wala yung ating cable na tatanggalin. So ngayon guys, kung hindi ka gagamit ng holster na ganito, medyo mahirap, lalo mag-aakyat baba ka sa hagdan, sa scaffolding, magpapabalik-balik ka doon, kumbaga napaka bigat para sa atin. Pero kung meron ka nito at dala-dala mo to, hindi masyadong hassle yung ating trabaho. So yun nga guys, siguro kulang lang sila sa kaalaman, lalo't hindi naman ganito yung kanilang trabaho, o hindi naman electrical yung trabaho nila.
Kaya sila siguro natatawa. So, nasa atin na yon ang pasensya o siguro ano na lang natin, ipaliwanag na lang natin sa kanila kung bakit tayo gumagamit nito. Dahil ako, ganun yung ginagawa ko dito. Pag minsan, siyempre, minsan wala ka sa mood, pero makakasalubong mo sila. Tapos, pagtingin nila sa'yo sa baywang mo, nakikita nila yung ating holster, natatawa sila. Tapos sasabihin sa'yo na, oh, sim-sim bakala, o parang tindahan daw ng tools. So, pinapaliwanag ko sa kanila kung ano yung kahalagahan. Nasabi ko sa kanila na ito, napaka-importante nito para sa aming mga electrician. Hindi namin ito dinidisplay para ipagyabang na kami ay electrician. Kasi ito naman ang trabaho ko dito, so hindi natin dapat ipagyabang o wala tayong dapat ipagyabang. Sinasabi natin sa kanila na paano pag umakyat ka ng hagdan, tapos kailangan mo yung screwdriver, kailangan mo yung side cutter. So, akyat panaog ka sa bali doble ang trabaho, dobleng hirap yung maranasan mo. Kaya gumagamit tayo nito. So mga idol, kung tatanong nyo bakit tatlo yung holster ko, ang ko naman dyan guys, sa paliwanag ko dyan, sabi ko nga kanina, pag hindi masyadong marami yung trabaho ko o magpapalit lang ako ng ilaw, ganyan, so kailangan lang natin naman ay side cutter para pamputol o pangbalat ng ating mga cable, tapos yung ating tester, yung ating test light, tapos yung ating napakahalaga ng ating plier, yung ating plies, yung tawagin sa atin. So ito lang yung ginagamit ko ngayon. Ito katulad lang din ito ng isang pinakita ko. Ito ang pagkakaiba lang nila, medyo maliit ito kasi ito yung una kong binili noon sa Pilipinas. Tapos ito yung pangalawa. Bali ito yung nag-vacation ako nung 2017. Tapos ito yung binili ko nung huling bakasyon ko last year. So yan guys, mamaya papakita ko sa inyo yung nabili ko na matagal ko nang hinahanap. Dati na rin ako nagkamero ng tools na to, pero matagal siyang nawala, parang na-phase out siya. Tapos naghanap ako ng mga ibang plier kasi dati yung nabili kong plier ay sa Yambo ko pa nabili. Bali 2 piraso na lang yun na pinabili ko pa kay doon sa dati kong kasama, yung aking master electrician na kasama ko dati. Kasi tinawag niya sa akin nung nasa Yambo siya na may nakita siya doon na plier, napakaganda at tamang-tama yung laki niya. Mas malaki siya sa ginagamit ko ngayon. Kasi wala na nga akong makita nung made in Japan na nabili ko ngayon. Nung huling labas namin ni Kuya Leo, nakita ko ulit yung plier na yun at hindi na ako nag-tubili na bilhin. Sabi ko matagal ko nang hinahanap yung plier na yan at napakatibay. Basta wag lang ipangkakat sa live na, kasi nangyari sa akin noon, hiniram sa akin ng isang kasama ko doon sa dati kong kumpanya. Bali siya, Gibson installer, so wala siyang knowledge about sa electrical. So ipinutol niya ng sabay line 1 at line 2, pinagsabay niya. So ngayon bungi yung aking napakagandang plier na galing pa sa Yambo. So yun guys, papakita ko sa inyo kung ano yung plier na sinasabi ko sa inyo na bili ko nung nakaraan. So yun guys, nakikita nyo yung ating mga ginagamit holster. Yan, ito yung ating 3 holster na ginagamit natin dito sa trabaho. So ngayon guys, punta tayo dito sa nabili ko na made in Japan. Dati parang hindi ko alam kung pinace out to dati o naubos lang talaga yung supply nila. Yan, medyo nagmahal na siya. Alam mo ngayon ng mga presyo ng mga power tools, talagang kahit yung mga made in China
ay medyo mahal na rin. Yung dati, nabibili lang dati ng 10 real na mga plier na made in China. So hindi naman tayo gumagamit ng ganun. Mas magandang gumamit na tayo ng medyo maganda o magandang klase na mga tools. Kasi naiinis ako pagka gumagamit tayo ng mga tools na hindi masyadong quality. Kasi pag pinutol mo siya ng wire, pag pinagbalat mo, parang dumudulas lang yung pinakatalim niya. Kaya talagang nag-i-invest ako ng mga ganitong tools para hindi tayo masyadong hassle sa trabaho. So guys, ito yung plier na sinasabi ko na nabili namin na parang 3 days na yata yung nakakaraan. Nakikita nyo, yan, Japan siya, made in Japan. So matagal na wala ito sa sa market. Hindi ko alam kung dito lang sa Saudi o dito lang sa Jeddah. Tapos ang kagandahan nito ay meron na siyang kasamang pang crimp. Yan, makikita nyo. Made in Japan siya. Napakaganda nito. Tapos meron na rin siyang pang splice para sa maliit na wire. Nakikita niyo yung butas na yan. Yung mga nauna na plier, wala nito. Talagang wala siyang pang splice. Talagang plain lang siya na plier o plies. Wala siyang pang crimp, wala siyang pang splice ng wire. So ang bili ko rito sa real, ayan, 55 real. Pero nung huling bumili ako nakabili ako nito, huling nakabili ako nito ay 2000, parang mga 2011 ganyan. Kaya medyo tumaas na rin yung presyo niya. Nasa 40 o 45 ganyan yung presyohan nito dati. Ayan, matagal ko nang hinahanap to guys. Ngayon ko lang siya talaga natagpuan. At hindi na tayo nagdalawang isip na bilhin ito. Kasi nga napaka-importante ng may gantong klasika ng plier. Matalas pagka pinang-cut mo ng mga cable natin. Ayan. Tapos nakabili ako ng napakamura ng bili namin ito, Nipex. Pero tingnan nyo sa mga market o kaya sa online, napakamahal nito. Naglalaro siya sa mga 70 real o hanggang 140 real, o magkano na sa atin yun, nasa 1,600, 1,500 ganyan. Pero nabili lang namin to ng 25 real. Akala ko nga ano siya, tawag dito yung class A lang, pero nung ginamit ko talagang legit siya na Nipex. Makikita nyo siya, Germany. Nabili ko lang siya ng 25 real sa Rabeladia. Dati hindi sila nagtitinda ng hindi siya nagbebenta ng hindi wholesale. Makakabili ka doon wholesale. So ano gagawin naman natin kung bibili tayo ng wholesale? So natin pag gagamitin yun, alam naman araw-araw magpalit tayo ng side cutter. So nung nagka-pandemic, yun, nagbenta na sila ng per piece. Kaya nakabili na tayo. Tapos yung ginagamit natin ditong ito, napakatagal na rin sa akin ito. Ayan. Ito naman, nung nabili ko to, nung nasira na yung aking biniling plier sa Yambo, yung pinabili ko. Kasi pinutol nung kasama ko dati sa trabaho, sa dati kong kumpanya, ikinat niya ng 2 cable sabay na live. Kaya talagang bungi. So binigay ko lang sa kanya, sabi ko sa'yo na lang yan para remembrance. So ang nga pala nito, ang brand nito ay Stanley. Yan. Medyo magandang klase din naman yung Stanley. Kasi pinagpuputol ko ito ng mga screw. Kaya naman yung screw, kaya yung masyadong malalaki.
Yung mga 6 mm, yan, pwede yun. Kaya niyang putulin. Pero, pag ito yung ginamit natin, nakakahinayang ipamputol ng, ano, kasi bihira na to eh. Siguro dito sa Saudi, bihira na ito. Pero, siguro sa mga ibang country, yan. Tapos, pangarap ko rin talaga makabili ng mga original na, ano, na tools. Tulad dito, Knipex, yan. Yung mga Milwaukee, yan. Maraming magandang tools at maraming original na tools para sa electrical na hindi pa natin kayang bilhin. So, tumitingin ako sa Amazon, napakamahal talaga. Tapos, wala pa silang cash on delivery pagka yung mga original na tools ang orderin mo sa sa Amazon. So, hindi muna tayo order dahil hindi natin alam kung paano yung pag-order online. Pero kung kung ang bayaran ay cash on delivery, ayan, naka-order na rin naman ako dati. In-order ko yung ating heat gun. Yun, meron naman silang cash on delivery. Pero yung talagang mga pang-lineman na plier, yung mga Milwaukee, yung mga Knipex, talagang kailangan card ang pambabayad. So, yan nga guys, at sana ay nabigyan ko kayo ng panibagong kaalaman about sa pagiging isang maintenance electrician ko rito. At sana naipaliwanag ko ng maayos kung bakit sila nakatawa tuwing nakikita nila na gamit-gamit natin itong holster. So, para sa kanila, kung katawa-tawa, intindihin na lang natin sila dahil hindi naman nila siguro naiintindihan yung kahalagahan ng holster sa ating mga electrician. Katulad nga sinabi ko, napakaganda kung mayroon kang ganito dahil ang mga lineman, kung makikita nyo, mas malalaki pa rito yung mga holster dahil dala-dala nila halos lahat ng tools nila sa kanilang katawan. So kung akit tayo ng hagdan, hindi natin kailangang mag-akit baba. Kung alam natin yung mga gamit na dadalhin natin o yung gamit na kailangan para sa taas. So kung nasa taas tayo, yan, bunot-bunot na lang tayo ng ganyan sa ating holster. Yan, tapos balik natin na ganyan. Kung kailangan natin ng screwdriver, yan, narito lang yung ating long nose. So hindi na tayo kailangang bumaba kasi mas mahirap para sa atin yung ganun o mas hassle sa trabaho natin. So yun lang guys, at sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng panibagong kaalaman about dito at sa pagiging maintenance electrician natin. At kung hilig nyo yung mga ganitong video o kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe at huwag nyo kalimutang pindutin ang notification bell upang updated ka sa mga bagong video na katulad nito. So yan guys, thank you for watching. See you to my next vlog. Peace out.